Yes po, muli po, isang magandang araw na naman po mga kabarangay. May issue na naman po tayong pag-uusapan tungkol po sa barangay at SK election. Alam po ba ninyo mga kabarangay na once po na ikaw ay nanalo ng kapitan or sanggunian o barangay council, dapat hindi ka na matatalo sa mga darating na halalan. Alam mo ba kung bakit? Dahil pagkaupo mo pa lamang, ay nangangampanya ka na. Basta ginagawa mo ng tama ang iyong trabaho, ang iyong posisyon, paano ka pa matatalo? Marami pong mga nahawakan ko po na mga kapitan at mga kagawad na halos po nakatatlong termino at paulit-ulit, pabalik-balik na lamang. Yan po ay dahil po sa kanila, sa sinabi ko po sa kanila na kailangan gawin mo lang ang trabaho mo. Araw-araw ka nang nangangampanya. Kaya kapag natalo ka, na nakaupo ka, isa lamang po ang ibig sabihin po nito, wala kayong ginawa. Ngayon, sa mga butante, paano ninyo malalaman na wala namang ginawang mabuti o maganda ang inyong mga nakaupo? Barangay Council, Kapitan, at Barangay SK. Pag-usapan po natin. Pero bago po yan mga kabarangay, siyempre po ako ay nag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyaya na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. So ito po, para sa mga butante muna. Paano mo malalaman na si Kagawad ay hindi nakapagtrabaho ng maigi as kagawad? Baka sabihin mo, nakikita ko naman siya na tinutulungan yung mga may sakit. Kapag may namatayan, nandyan siya. Palagi siyang nasa barangay. Inaasikaso kami pag nandun kami. Yes po, isang factor lamang po yan. Pwede po yan, dagdag trabaho. Or dagdag po, pogi points sa kanila. Kaya lamang po, ang trabaho po ng barangay kagawad o barangay council ay gumawa po ng ordinansa o resolusyon. Kapag ang isang kagawad po ay sumampa sa entablado dahil nagpapare-elect at sinabi niya na ito ang gagawin ko, ganyan ang gagawin ko na naman, ang tanong, ano ang kanyang ginawa yung nakaraan na nakaupo siya. Mga kabarangay, kapag ang isang kagawad po tumayo sa inyong harapan at nagpapahalal muli para muling umupo, pero wala po siyang sinabi, binanggit na mga ordinansa o resolusyon na kanyang naipasa o naifile, palagay po ba ninyo nagtrabaho siya? Hindi po. Dahil ang trabaho nga po ng kagawad ay gumawa po ng batas at ordinansa. Yan po yung malimit po na nangyayari ngayon mga kabarangay. Kaya ako po ay pabor na may isa batas na live streaming po or maging live po sa social media yung mga session po na gagawin ng ating mga barangay. Yes po, para makita natin kung sila ba'y nagtatrabaho, kung ano ang kanilang ginagawa. Kasi po may mga barangay po na moro-moro na lamang po yung paggawa ng ordinansa, ng batas o ng resolusyon o nung kung ano paman. Yes po, kapitan na lamang po yung gumagawa niyan o barangay secretary, pipirman na lamang po yung mga kagawad. Wala nang diskusyon. Minsan ka, may mga kagawad na nagsasabi, si kapitan matakaw, si kapitan nagnanakaw. Ano ang ginagawa niya? Nagkukwento lang siya. Siya ang mata at boses ng mga taga-barangay. Pero wala siyang ginawa. Nagkukwento lang. E di, ikaw na nandyan, na nakaposisyon dyan, gumawa ka ng paraan. Magreklamo ka, mag-file ka ng complaint. Isa kang mamabatas. Hindi ba? So mga kabarangay, ganyan po yung pagkilala sa ating mga hahabol na muli o magpapare-elect na mga barangay kagawad. At yung mga kapitan naman po, makikita naman sa ating kapaligiran, makikita kung ano po yung kanyang ginawa sa kanyang pag-upo. Sabay karapat dapat pa na ibalik sa serbisyo o tanggalin na. At paalala lamang po mga kabarangay, no? Ang content ko pong ito ay para sa mga matitinong nakaupo lamang at sa mga hahabol o bagong aspirante na may gagawing mabuti kapag sila ay nanalo. Sa mga barangay officials na nakaupo na walang ginawang mabuti, walang hindi nag-function,
para sa kanilang posisyon, hindi po para sa inyo ang mga video ko dahil masasaktan lamang po kayo. Ganon din sa mga aspirante na bago na wala namang gagawin kapag nanalo, hindi rin para sa inyo ang aking mga content. So ituloy na po natin mga kabarangay. Kung kayo ay aspirante at baguhan pa lamang na gustong tumakbo sa darating po na halalan, kagaya po ng aking sinabi, i-focus po ninyo ang inyong sarili na matutuloy po ang halalan. Maghanda na po kayo. Kailangan kumpleto na po ang inyong mga lineup. Kailangan po may mga leaders na kayo, may mga marshals ka na, at may makinarya ka na pa-aanda rin sakasakali po na dumating na po yung panahon na magkakaroon na po ng legal campaign. Kaya lamang po ako po bilang isang campaign manager, ngayon pa lamang po ay may programa na kami at itong March po o April ay magkakandak na po yung aking grupo ng mga kaukos. Mag-iikot na po kami sa mga barangay. Alam po ba ninyo kung bakit dapat advance ang pagkilos, lalong-lalo na kung kayo po ay baguhan pa lamang na tatakbo? Napakaiksi lamang po ng 9 na araw o 10 araw na legal campaign period. Hindi po ninyo magagawa lahat o maiikot o kung maiikot man ang buong barangay ay lalo na po kung nagpapakilala pa lamang kayo ay napakahirap po na magawa ito sa maikling oras o panahon. Kaya dapat po ngayon pa lamang o noon pa dapat ay sinimulan po na po ninyo kung kayo ay baguhan pa lamang. Napakahalaga po na nakaprepare ka, lalo-lalo na kung ang hahabol ka ng kapitan. Minsan nga may mga kapitan tayong nakikita na umahabol na walang mga kagawad. Minsan, hindi nga buo yung kanyang team. Minsan, dalawa lang yung kanyang kagawad. At kapag naglalagay sila ng mga tarpaulin or nagpipintura sa mga pader, ay sila mismo. Wala silang mga leaders. Hindi nga o wala nga silang watchers pagdating ng barangay election. So sa palagay po ba ninyo talagang may chance na manalo yung kung ganyan yung kandidato? Wala pa po akong nakitang ganyan na nanalo mga kabarangay. Ewan ko lang po kung sa inyong lugar. Kaya napakaigi po o dapat gawin ay may mga leaders ka. Yes po, magbuo ka na ng leader sa bawat barangay, sa bawat distrito, sa bawat purok, sa bawat iskinita at sa bawat street. Dahil yung mga nakaupo, established na yan. May mga leaders na po yan. Kaya nga sabi ko lagi, advantage yung mga nakaupo. Kasi may mga leaders na yan, i-activate na lamang nila yan. Lalong-lalo na kung talagang nag-function naman ng maigi itong barangay council, talagang mahirap na banggain. Kaya kung sabi ko nga po sa inyo, bago ka humabol, tingnan mo muna yung iyong kalaban, kung kakayanin mo ba siya. Kung siya ba ay walang ginawang mabuti sa kanyang barangay, ang kanyang budget. Ganon din kung ikaw ay hahabol, may budget ka ba? Yes po, kailangan po yung budget na makinarya. Dahil kung wala po tayong budget, mahihirapan po tayong manalo. Napakasimple lang po ng mathematics lang. Ganito lamang po yan. Kung mga watchers lang, wala kang mga leaders. Doon sa mga watchers at leaders pa lamang ng iyong kalaban, sa kanyang mga supporters, sa mga nagtatrabaho sa barangay, siyempre nakuupo yan, may mga nagtatrabaho yan, talo ka na. So, isipin pong mabuti mga kabarangay bago po tayo lumaban, lalong-lalo na nga kung kayo nga po ay baguhan. Kaya mo ba ang budget? Mabubuo mo ba yung buong team mo? Makakakuha ka ba ng watcher ng mga leaders? Kapag hindi po, sa mga ayon ang pagkakataon sa inyo, sa mga tanong na yan, kung kaya o hindi, kapag ang sagot po ay hindi, mag-isip-isip na lamang po kayo. At bago po tayo magtapos, sa mga kakoiners po na nag-aantabay ng mga update natin sa ating mga old collectible coins, jewelries, gold, silver, platinum, yes po, mag-upload din tayo ng pasingit-singit po sa mga yan. At kung gusto po ninyong malaman naman yung mga binibiling coins, at magkano na ang presyo ng ginto, silver at platinum, mag-follow lamang po kayo sa aking FB page, Ocampo Joel. Yes po, Ocampo Joel at sa Joel's Collectibles. Yan po yung aking professional page sa FB. Para magabayan ko po kayo paano linisin yung ating mga silver, paano mag-invest sa gold at silver, at ano na po yung kalakaran ngayon, yung takbo po ng mga
collectibles o kung ano pa yung mga binibili po na anik-anik. Malalaman po ninyo sa mga sinabi ko sa aking page na Joel's Collectible. Professional page ko po yon. At yung po ng aking isang page pa na Ocampo Joel. Muli po, maraming salamat po. Siyempre baka hindi ka pa nakapag-subscribe. Subscribe na po.